Mas lumalalim ngayon ang pagkakabiyak-biyak ng sambayanang Pilipino dahil sa tumitinding political rivalries. Para kay Brother Eddie, counterproductive ito. Hindi natin kailangang maging panatiko ng sino mang politiko o partido. Sa halip, kailangan nating agarang tugunan ang mga totoong problema ng bansa. Pakinggan ang salita ng Diyos para sa bayan. Hatid ni Brother Eddie Villanueva. Ayon sa latest SWS survey, 51% ng mga Pilipino ay sang-ayong managot si former President Duterte sa mga umano'y pagpatay kaugnay ng war on drugs ng kanyang administration. 25% naman ang hindi sang-ayon at 14% ang undecided. Habang papalapit ang 2025 elections, mas lalong lumalalim ang pagkakabahagi sa ating bayan. Nakakaalarma ang dibisyon, lalo pa noong naaresto si former President Rodrigo Duterte at dinala sa The Hague, Netherlands. Maraming kababayan natin ngayon ay sagad ang pagkasuklam sa kapwa Pilipino dahil sa kontra-kontrang political opinions nila. May ilan din ngayong bumubuhay sa issue ng paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas para maging isang independent state. Kaya naman napapanahon ang panawagan ng kaibigan kong ekonomista at kolumnista sa Philippine Daily Inquirer na si Dr. Shell Habito na dating NEDA Secretary. Sabi niya, ang susi sa pagkakaisa ay simple lang. Dapat magtulungan tayo base sa mga bagay na nag-uugnay sa atin bilang mga Pilipino, hindi yung mga hinanakit at naghahati-hati sa atin. At ano nga ba yung mga values na nagdidikit-dikit sa lahi natin? Una, pagmamahal sa pamilya. Lahat tayo gusto natin ng magandang bukas para sa mga anak at apo natin. Pangalawa, matinding pananampalataya. Kahit anong reliyon mo, Pilipino ka pa rin. At kilala ang lahi natin sa pagiging makadiyos. At naniniwala tayong sa bandang huli ay mananalo ang kabutihan sa kasamaan. Pangatlo, bayanihan. Oo, madalas ay may kanya-kanya tayong opinyon sa politika, pero pagdating ng krisis, biglang nagsasama-sama ulit tayo. Parang switch na naka-on kapag may kalamidad. Ngayon na yung ganong panahon. Hindi na kailangan pang hintaying pangunahan tayo ng mga politiko sa pagkakaisa. Kita naman nating sila ang puro away. Madalas ang mga leader ng bansa pa ang dahilan kung bakit magulo. Pero kung tayo-tayo, mga komunidad, mga religious group, mga estudyante, mga kabataan, mga pamilya, kung tayo ang magkakaisa, ang dami nating magagawa. Ang pagkakaisa ng isang bansa ay hindi dapat tungkol sa mga politiko. Tungkol dapat ito sa gustong mangyari ng Diyos sa ating bayan. At ang gustong mangyari ng Diyos ay ang paghahari ng katwiran sa pamahalaan, ang pagsugpo sa gutom at kahirapan, disenteng trabaho para sa lahat, totoong pag-asenso para sa bawat mamamayan kung saan lahat ay kayang matupad ang mga pangarap nila sa buhay. Dagdag ni Dr. Shell Habito, dapat din tayong magkaisa sa pagtugon sa tatlong kambal na krisis na nagpapahirap sa bayan natin. Una, yung krisis sa malnutrition ng mga bata. Dahil dito maraming kabataang Pilipino ngayon ay gutom na gutom at di makahabol sa sustansya. Pangalawa, yung krisis sa edukasyon. Malaking banta ito sa future workforce natin. Kasi paano ka makakasabay sa high-tech na mundo kung ang utak bagsak? At pangatlo, yung krisis sa agrikultura. Ito talaga ang may tuturing na ugat ng lahat. Dahil kung matagal ng palpak ang farming natin, di na nakakapagtakang laging mahal ang pagkain. Kahit sa mga bansang mas mayaman sa atin, mas mura ang bigas nila. Ang mga magsasakat, mga bukiri natin, matagal nang napabayaan. Walang productivity, walang efficiency, kaya walang competitiveness. Kaya naman sobrang mahal ang pagkain. Ang sweldo ng mga ordinaryong manggagawa, di umaabot sa pang-ulam. Ang resulta, malnutrition.
Isa sa 4 na batang Pilipino, bagsak na ang utak bago pa makapag-aral ng maayos. Sabi nga ni Dr. Shell Habito, damaged goods na habang buhay. Ito dapat ang mainit na tinatalakay ng mga Pilipino sa social media. At ito ang dapat ang maigting na hinahanapan ng solusyon ng mga politiko. Ito dapat ang pinagkakaisa nating tugunan bilang isang bansa, bilang isang lahi. Dahil habang tuloy ang bangayan sa politika, may mga kababayan tayong isang kahig, isang tuka. Walang may pakain sa pamilya. At may mga anak silang lalaking walang pinag-aralan at madilim ang kinabukasan. Kaya panalangin ko pong tayong lahat ay tigilan na ang kanya-kanya, magbayanihan tayo at mas pagtuunan ng pansin ang malnutrition, bagsak na edukasyon, at bagsak na agrikultura sa bansa. Kung gusto natin ng pagbabago, simulan natin sa pagkakaisa natin bilang isang bansang makapamilya, makadiyos at nagbabayanihan. Kahit magkaiba pa ang pananaw natin sa politika. Dahil sa bandang huli, tayo-tayo lang din ang tutulong sa isa't isa. Hindi aksidenteng pinanganak tayong Pilipino. May dakilang layunin ng Diyos. Ikaw at ako ay pinagkatiwalaan niya ng bansang Pilipinas. Kaya magtulong-tulong tayong iangat ang ating bansa. At pwedeng magsisimula ito ngayon kung titigilan natin ang pagkakabahabahagi at magkaisa tayong tumawag sa Panginoong Diyos na maghari ang katotohanan, katarungan at katwiran. Sabi nga ng Biblia sa 2 Chronicles 7:14, at kung ang mga mamamayan ko na aking tinawag ay magpakumbaba, mananalangin, dumulog sa akin, at tumalikod sa ginagawa nilang kasamaan, diringgin ko sila mula sa langit, at patatawarin ko ang kanilang kasalanan, at pagpapalain ko ulit, pagpapalain ang kanilang lupain. Tayo po ay yumuko sandali at manalangin. Dakilang Diyos na may gawa ng langit at lupa, nakikita mo ang buong mundo. Bilyong-bilyong tao, Panginoon, ay walang panahon sa iyong ibig mga lasing sa mga bagay sa sanlibutan. Buksan mo po ang bintana ng kalangitan. Iunat mo, O Diyos, ang iyong mapaghimala, mapagpalang kamay. Sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, patungan mo na yung mapaghimalang kamay ang bawat lalaki at babae, Panginoon, na may bahagi sa programang ito, Panginoon. Abutin mo sila ng iyong pagmamahal, ng iyong pag-ibig, ng iyong kapangyarihan. Padaluin mo sa kanila, Panginoon, ang fresh anointing power of the Holy Spirit, the kind of anointing that destroys the yokes of the devil, the works of the devil in their lives, as well in their respective family, as well as in our beloved country, the Philippines, Lord. Lord, hallelujah. Padaluin mo, Panginoon, ang spirit of enlightenment, ang spirit of conviction and repentance. At padaluin mo, Panginoon, ang fresh anointing of knowledge and wisdom and anointing of the Holy Ghost sa aming lahat, Panginoon. At maunawaan namin kami tumutok lamang sa iyo. Hindi kami, Panginoon, mahikayat ng mga political intrigues. Wala kaming kampihan kung hindi ang katotohanan, ang katwiran at ang katarungan na siyang perfect will mo na mangyari sa aming bansa. Salamat po, Panginoon. Pagalingin mo po ang aming minamahal na bansang Pilipinas. Lord, tulungan mo ang bansang Pilipinas ay makabangon, Panginoon. At bigyan mo kami, Panginoon, ng mga leader sa bawat barangay, bawat bayan, syudad, probinsya, sa buong bansa. Bigyan mo kami ng mga pinuno, Panginoon, na may banal na takot sa iyo. At walang pagmamahal, Panginoon, sa salapi at kayamanang pansarili. Tulungan mo po, mag-raise up po kayo, Panginoon, ng mga dakilang pinuno ng aming buong sangkatauhan ng buong bayan. Na sinabi mo, Panginoon, when the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked rule, the people mourn or groan. Proverbs 29 verse 2. Salamat po, Panginoon, at pagalingin mo po ang aming bansang Pilipinas. Tulungan mo ito ay umangat at maranasan ang glorious prophetic destiny to be a blessed nation of the living God.
eventually be transformed as international gospel center of the world and missionary sending country all over the world before the second coming of Jesus, preceded by like a thief in the night, the rapture of the church. The glorious church without spot, without wrinkle, without blemish, but holy and sanctified. Salamat po, Panginoon. Basbasan at pagpalain mo ang sambayan ng Pilipino. Lord, tulungan mo lalo ng mga naghihirap. Panginoon, ay magkaroon sila, Panginoon, ng mga biyaya ng kalangitan, magkaroon ng karunungan, at magkaroon ng kasipagan at lakas ng loob na labanan ang anumang uri ng kahirapan sa gitna ng buong sanlibutan. Ang pag-ibig ng Diyos Ama, Panginoon, ay naway sumaamin nawang lahat. Yung pag-ibig mo na walang kapantay at ang pagpapala ng Diyos Anak na walang katapusan ay maranasan naming lahat. At ang matamis na pakikisama ng Banal na Espiritu, ngayon, bukas, magpakailanman. Tanging sa iyo, O Diyos, ang lahat ng papuri, pasasalamat. Ikaw lamang ang tunay na dapat maitaas at mapurihan sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Kristo Jesus, lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. God bless you all and God bless the Philippines. Naway na pagpala kayo ng salita ng Diyos para sa bayan. I-follow si Brother Eddie sa X at sa Facebook. Hanapin lang ang bro_Eddie sa X at Brother Eddie C. Villanueva sa Facebook. Ang salita ng Diyos para sa bayan ay produksyon ng Brother Eddie Ministries and Advocacies International o BIMA International. God bless you and God bless the Philippines.